Sa unang araw ng buwan ng Abril, nagkaroon ng mainit na debate ukol sa mga resulta ng survey na isinagawa ng Pulse Asia hinggil sa usaping charter change sa kasalukuyang panahon. Kailangang alam ng mga miyembro ng House of Representatives, lalo na ang mga sumusuporta ng Cha-Cha, ang kasaysayan ng Pulse Asia at ang survey na ito. Ayon kay Professor Ronald Holmes, Pangulo ng Pulse Asia, ang mga tanong na may kaugnayan sa pag-aamyenda ng mga probisyon sa 1987 Constitution ay isinasagawa sa loob ng nakalipas na 20 taon. Ipinaliwanag niya ito sa isang panayam matapos magpahayag ng pagdududa, at maging mga tanong sa pamamaraan ng survey ang ilang pinakamalakas na tagapagtanggol ng Cha-Cha sa House. Sinabi pa nila na ang ilan sa mga tanong sa pinakabagong survey ng Pulse Asia ay biased and leading. Ang pinakabagong survey sa opinyon kung sang-ayon ba ang mga Pilipino sa pag-aamyenda sa charter ay nagpakita na 74% ang hindi sang-ayon dito sa kasalukuyang panahon. Ito ay nagpainit sa mga pro-Cha-Cha na mga miyembro ng House na nagpahayag ng kanilang matitinding opinyon laban dito. May mga nagbanggit pa ng isa pang survey na nag-iba sa mga resulta ng survey ng Pulse Asia. Ang Tanghere, isang marketing research firm na itinatag noong 2018, ay naglabas ng katulad na survey na nagpapakita na 14% ang strongly agree, at 38% ang somewhat agree sa mga amendment sa konstitusyon. Ang kanilang survey ay ginawa sa pamamagitan ng random na pagpili ng mga may mobile phone. Subalit tandaan na ang mas malaking porsyento ay nagpahayag lamang ng somewhat agree, hindi gaanong kumbinsido sa kanilang pananaw. Nakaraniwang katangian ng maraming tao na hindi sigurado sa kanilang mga sagot, at maaaring maatributo sa kanilang kakulangan ng kaalaman sa issue. Tambunting, Suarez, Tambayuda, magising na po kayo sa katotohanan. Kayo lang ang may gusto niyang charter change na yan. Ang kakapal naman ng mukha ninyo. Makinig naman please kayo sa taong bayan. Ayaw nila yan eh. Maybe yung iba dyan, katulad ko, ayaw ko muna ngayon kasi kayo nakaupo. Gusto ko yan, pag napalitan na dyan, ako wala akong tiwala sa inyo. Kaya ganyan po yan. Okay? Marami ayaw. I don't know kung anong dahilan nila, kung wala silang tiwala, o ayaw talaga nilang palitan ng batas. I don't know. Pero ito, yan o, record yan o. Kayo mismo, ang humusga. Abay, tamba. Magsalamin-salamin ka naman. Ang nakita mo, lumalaki ka na rin. Na makita mo, yung mga proyekto mo, sabit talaga. Suarez! Magising naman kayo sa katotohanan. Pang sarili nyo lang ataya, kaya ginagawa nyo yan. Ayaw ng taong bayan o. Kaya wag nyo kaming lokohin na ito'y ginagawa nyo para sa taong bayan. Napakaliwanag, ayaw ng taong bayan. Ito'y para sa inyong sariling agenda, hindi namin alam kung bakit. Pero may opinion ako, alam ko kung bakit. Naniniwala ako sa sinabi ni Senator Amy, pinsan mo mismo, hindi mo kasi kaya maging hindi mo kaya manalo ng pagka-presidente. Kaya gusto mo maging prime minister. Naniniwala ako kay Senator Amy ron. Hindi nyo kayang lumaban ng patas. Magising kayo sa katotohanan. Pagpatas ang labanan, baliktad kayo. Kaya nyo magic, pag may magic, doon lang kayo pwede. Para kayo mga dilawang laos. Pag may magic, doon nyo lang kaya. Ito, di dalawan, sausaw mga animal. Grabe insecurities niyan kasi dati ang usapan, lagi pinag-uusapan Marcos Aquino. Ngayon ang usapan Duterte Marcos, Echapuera na sila. Kaya sausaw yung mga dilawan. Kaya nyo lang makisawsaw, kaya nyo lang pag may magic. Pag walang magic, di nyo kaya. Ganyan kayo, tambayuda. Tandaan nyo, ha? Akala nyo, pa-week lang yan si Sara. Akala nyo, ganyan lang ang imahe niyan. Hey, tandaan niyo Duterte yan. Ha?
Hindi yan weak. Alam mo, tumaas lalo ang respeto ko dito kay Tatay Digong. Bakit? Kasi very typical po sa isang, alam mo na, lumaking politiko. Ang tatay mo, politiko, yung mga nagiging anak talaga weak eh. Kasi wala sila yung init, yung init na maging successful sa buhay, sa politika, gaya ng mga original na tatay, halimbawa si Tatay Digong. Kasi siyempre, pinanganak ka na may bodyguard, pinanganak ka na pag tumakbo ka mayor, mananalo ka agad. Tatandaan natin, ako naniniwala, comfort destroys usefulness. And siguro, bagamat hindi naman mayaman ng Duterte, lumaki na sa comfort itong kanyang mga anak. Pero ang ganda ng training ni Tatay Digong sa kanyang mga anak. Kahit na isubo na sa kanila yung success sa kanilang mga anak, pero yung kanilang anak hindi weak. Hindi ko po nilalahat ha, pero humanap kayo ng mga tatay na successful sa buhay, kadalasan ng anak weak. That is, of course, not all, pero marami po. That is typical sa isang mayaman at powerful na tatay. Yung anak weak. Anong meron sila na nakuha sa tatay? Pamilya lang. Apelyido lang. That's it. Very weak. Not a good leader. Tita Liza, maraming salamat po. Yes, kalmado lang. Thank you, Tita Liza. Kaya bilib ako dito kay Tatay Digong kasi yung mga anak niya, kahit na hindi first generation na naging successful, namana na nila yung pagka-Duterte, strong pa rin. Ibig sabihin, nasa training po yan ng tatay. Marami nga dyan eh. Hindi na ako magbabanggit ng apelyido. Marami dyan, politiko, tatay, anak, adik. Hindi, marami. Hindi lang sa administrasyon ngayon, kahit sa dating administrasyon, dating administrasyon, at sa history ng Pilipinas, marami po yung tatay sikat, yung anak adik. Bakit? Weak eh. Ika nga hindi na train. Hindi na disciple ng maayos. Busy yung tatay, gumawa ng power, gumawa ng pera, yung anak napabayaan, o sige, saksakan mo ng pera yung anak na yan. Paglaki nun, weak. Saksakan mo pera yan, paglaki nun, adik. Bakit? Walang panahon yung tatay eh. Walang panahon yung tatay, hindi anak, dito ka. Tingnan mo tong ginagawa ko. O, wag ganyan, mali ka dyan. At ganito. O, huwag kang magnanakaw, ha? Mali yan, mali. Tatay! Bakit nagtatrabaho ka pa? Sa'yo dumadaan ng pera eh. Ba't di ka na lang magnakaw? Hindi. Ganito yan, anak, ha? Dapat kang nanakaw. Kaya tayo nasa posisyon, blessing ng Diyos yan. Gamitin natin para tulungan ng taong bayan. Pagka hindi mo natrain yung anak mo, tatay, ang dami mong nanakaw. Oo. Mayabang pa yung tatay, no? Ano sasabihin ng anak? Oh, ako rin, anak, nangupit ako, tatay, nangupit ako. Ay, very good, ang galing-galing ng anak ko. Di ba nakita kayo ng ganyan? Pinuri pa yung anak. Tatay, hindi ako nagbayad sa restaurant kanina. Ay, ang galing mo talaga, anak. Ito anak ko. Oh, anong kalalabasan ng anak mo paglaki? Magnanakaw. Real talk po. Kaya salute ako talaga dito. Bilib ako kay Tatay Digong. Na-disciple niya ng maayos yung kanyang mga anak. Nitong sila tambayuda. China. OA nyo. Huwag kayong ha. Kasi alam mo, yan ang ginagawa nilang narrative. Ididikit nila si BP Sara sa China. Ididikit nila through Duterte sa kay Tatay Digong. And then of course, siyempre masisira na rin si BP Sara. Ganyan po ang gawain ng mga yan. Alam na po namin yung galawan nyo. Alam na namin yung narrative nyo. Kaya lahat ng mga vloggers nyo, yan ang binabanatan. Isa lang ang tanong ko sa inyo. Wala tayong problema sa China before. Ngayon lang tayo nagkaroon problema sa China. Pangalawa,
Sino ba ang sumakop sa atin? China o Amerika? Di ba? Yan na lang hindi nyo masasagot ng tama. Kasi, pupusta ako sa inyo, yang sigalot sa dagat ay hindi rin yan usapin ng sakupan. Usapin po yan ng politika. Nagpapagamit tayo sa lintik na Amerika na yan. Pag upo ni Sara, I will guarantee you all. Tapos ang problema natin sa China. Bakit? Galit lang yan dahil dyan sa lintik na EDCA na yan na ipinangako ninyo, hindi nyo papapasukin. Huwag na po tayo magpaikot-ikot. Yan, dyan yung EDCA na yan eh. Tapos gusto nyo i-please ang mga Amerikano. Kayo na lang, huwag nyo na kami idamay. Kung gusto nyo ng gera, kung matapang kayo sa gera, yung mga anak nyo, ipapuntahin nyo dyan. Huwag nyo ilagay sa aircon yung mga lintik na anak nyo. Ang gusto nyo ng gera, ang gusto ng gera, sasabihin pa ng mga bobong vloggers, ang tatapang nyo, takot pala kayo sa gera. Tanga, hindi. Hindi ibig sabihin, takot kami sa gera. Ayaw namin sa gera. Kung gusto nyo mga gera, bobo talaga kayo. Wala tayong panalo kahit sinong kagera natin. Wala naman tayong kakayanan eh. Huwag kayong tapang-tapangan. Ang tatapang ninyo eh. Tapos tatawagin nyo kaming duwag, ayaw namin sa gera. Hindi po duwag yun. Utak yun. Sinong loko-loko maniniwalang may mananalo sa gera? Lahat tayo magsasuffer dyan. Akala mo ba yung pinagmamalaki yung politiko, lalaban sa gera? Nakalipad na yan. Kasama ang buong pamilya na habang tayo ay nasa danger. Naniniwala ka bang babakbak yung ang weak niyang mga yan? Huwag nyo nga. Sus. Huwag nga kayong tanga. Huwag nga kayong naive. Laki sa aircon niyang mga yan. Gera-gera kayo. Kala nyo, tatapang nyo. Ginagawa kayong tanga ng mga politiko ninyo. Tatapang nyo, gagawin nyo pa kaming duwag dahil ayaw namin sa gera. Duwag pala yung ayaw sa gera. Wala talagang utak. Wala talagang utak. Kasi ka-drugs nyo.